Nilapitan ng barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa gitna ng maritime exercise kasama ang mga barko ng Amerika sa West Philippine Sea. Nag-radio challenge din ang mga barko ng China. Saksi, si Chino Gaston. Sabay naglayag sa dagat na sakop ng Zambales ang mga barko ng Philippine Navy, US Navy at Philippine Coast Guard. Kabilang dyan ang BRP Miguel Malvar, ang pinakabagong frigate ng Philippine Navy na binili mula South Korea. US destroyer na USS Curtis Wilbur naman ang dala ng US Navy. BRP Cabra at BRP Suluan naman ang ipinadala ng PCG. Pero bago ang mga pagsasanay, may mga namatang hindi naman kasali. Isang Jiangkai-class frigate na may bow number 551 at Jiangdao Corvette na may bow number 646 ng Chinese Navy. Kasama nila ang isang barko ng Chinese Coast Guard na may bow number 4203. Ayon sa Philippine Navy, lumapit ng hanggang 3 hanggang 4 na nautical miles sa mga Chinese warship sa BRP Malvar, pero mga barko ng PCG ang mas dinikitan. Nagsagawa pa ng radio challenge ang mga Chinese pero hindi na umulit pa. Yung activity natin with the Philippine Coast Guard is very important because every time na mag-operate ang Coast Guard natin, we always support yung law enforcement activities ng Coast Guard. So we are here to show that the coordination and interoperability with the Philippine Navy and Philippine Coast Guard to include yung partner nations natin is enhanced and improved. Dakong alauna ng hapon, sinimulan ang Division Tactics Exercise, isang pagsasanay kung saan iba't ibang formation sa paglalayag ang ginawa ng mga barko. Sa lahat ng maneuvers, nasa gitna ng formation ang 2 Parola-class vessel ng PCG. Mula sa flight deck ng BRP Malvar, lumipad naman ang Augusta Westland helicopter para mag-obserba mula sa ere at kumuha ng litrato. Sa pagkakataong ito, 2 barko ng Philippine Coast Guard ang nakilahok sa multilateral cooperative activity kasama ang mga barko ng US at Philippine Navy. Ito'y bilang paghahanda sa mga misyon sa hinaharap kung saan maaring kinakailangan silang samahan ng mga barkong pandigma. Ito na ang pangwalong Maritime Multilateral Cooperative Activity kasama ang mga kaalyadong bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Posible sa Agosto pa simula ng Senate Impeachment Court ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senator Judge Joel Villanueva. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Kahit magbubukas na ang Kongreso sa July 28, posibleng magpalipas pa ng 1 linggo o sa August 4 bago masimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senator Judge Joel Villanueva. Once we were able to organize ourselves, naayos na yung leadership, probably yung mga committees, maka-elect na rin ng mga chairperson. At least give it 2 days, session days, maka-take ng oath yung mga bagong senator judges. Kinontra rin ni Villanueva ang giit ng House Prosecution Panel na no choice ang Senado kundi maglitis at magdesisyon sa trial. Pwede anya nilang i-dismiss ang complaint, depende sa kung may humiling at makumbinsi sila. How would I vote? It depends on what I have heard already. It depends on what I have gotten as a senator judge. Kasi kung hindi pa ako ready mag-decide, then I will vote against it. Kahapon ay inihain na ng Senado ang tugon nito sa utos ng Korte Suprema na bigyan ito ng dagdag na impormasyon at dokumento para makapagdesisyon kung pagbibigyan ng hiling na ipatigil ang impeachment. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, ang posisyon na ipinaabot ng Senado ay hindi ito magbibigay ng mga hinihinging impormasyon dahil Kamara ang nakakaalam ng mga ito. Sabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, magsusumite ito ng sagot bago matapos ang 10 araw na deadline. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na inaasahang magiging bahagi ng House Prosecution Panel. Kailangan mabalanse natin yung kapangyarihan ng Supreme Court. Nakalagay kasi sa konstitusyon natin, pagka mag-convene ang ating Senate bilang impeachment court, sila lang ang may kapangyarihan sa Idiniin din ng mga kongresista ang SWS survey kung saan 66% ng respondents
ay nagsabing dapat sagutin ni Vice President Duterte ang mga alegasyon sa kanya. Yung 66% na figure, malaki yun, no? Malinaw, overwhelming majority yan sa pamamagitan lang ng impeachment trial, masesettle ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Ayon po kay Vice President Sara Duterte, tinawag na preposterous o kalokohan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tila pag-uugnay sa kanya ama sa isyu ng mga nawawalang sabongero. Saksi, si Marisol Abduraman. Sabi niya that is preposterous. Yes. That is preposterous. Ito raw ang naging reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang sabihin sa kanya ni Vice President Sara Duterte na tila iniuugnay sa dating Pangulo ang issue sa missing sabongero, kasunod ng pahayag na ito ni Justice Secretary Crispin Remulla. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. As far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Ang negosyanteng si Atong ang itinuturo ng whistleblower na si Patidongan na mastermind sa pagpatay sa mga sabongero. Si Ang ay dating kliyente ni Attorney Ruth Castelo na tagapagsalita na ngayon ng Office of the Vice President. Pero paglilinaw ni Castelo, matagal na siyang walang koneksyon kay Ang. Charlie Atong Ang was my client in 2007 for the crime of plunder. And then we went on probation. We succeeded in seeking for probation, and he was given a 2-year period. In 2009, I just got him. I released him from the Bikutan where he stayed. As soon as he was released from Bikutan in 2009, that was the end of our lawyer-client relationship. Nasa The Hague sa the Netherlands ngayon si VP Sara para dalawin ang amang nakadetain sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Ang bise, nagpasalamat sa mga senador na nagsusulong ng interim release para sa kanyang ama. Kasama niya doon ang kaalyadong si Senadora Amy Marcos. Nitong Lunes lang, inihain ni Marcos ang tinawag niyang President Rodrigo Duterte Act. Panukalang batas ito na nagbabawal sa mga extraordinary rendition o ang sapilitang paglipat sa isang tao mula sa Pilipinas pupunta sa ibang bansa ng walang court order. Parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon at multang hanggang 10 milyong piso ang itinakdang parusa sa panukala. Kaugnay sa impeachment, handa naman daw ang bise na harapin ang kaso matapos lumabas sa resulta ng SWS na 66% ng Pilipino ang nagsabi na dapat harapin ito ang impeachment para masagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Ipinauubayan na raw ng OVP sa Korte Suprema ang usapin sa impeachment. Pero ayon sa tagapagsalita ng OVP, mas mainam daw kung hindi na ito itutuloy. We'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people of money on a trial that is technically defective from the beginning. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na mate-technical rin sa dulo. Ipinagmalaki naman ng OVP kanina ang mga accomplishment ng tanggapan, kabilang ang libreng sakay na umaabot daw hanggang Tacloban City, lugar ni Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez. In Tacloban in particular, the Office of the Vice President really needs to provide the help because we have been consistently asked. Naghihingi ang mga tao sa Office of the Vice President. Sinabi rin ni Castelo na ang hindi pagbibigay ng pondo para sa mga proyekto ng OVP at ang hindi pagsuporta sa bise ay disservice sa bansa. Tugon ito ng OVP sa sinasabing spare tire lang ang bise. We need a Vice President who is always ready to assume. The services that are now being delivered by the Vice President through her office is a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028. And keeping her out of the loop, whoever the Vice President is, keeping her out of the loop or not being able to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Scholar ng bayan, patuloy na lumalaban.
Ganyan po ang ipinakitang fighting spirit ng isang fresh graduate na sa kabila ng pagkakaroon ng brain tumor ay nagtapos ng summa cum laude sa UP Diliman. Narito ang kanyang kwentong success! Sa bawat hakbang niya patungo sa entablado, bitbit ni Cristel Joy Swin hindi lang ang pangarap, kundi lakas ng loob. Sa likod kasi ng matamis ng ngiti, may isa pa siyang laban na hindi basta-basta. Bagong graduate ng BS Geodetic Engineering sa University of the Philippines, Diliman si Cristel Joy. Hindi lang nagtapos bilang summa cum laude, nagtagumpay rin sa personal na laban, ang buhay na may brain tumor. Noong November 2024, na-diagnose si Cristel ng isang uri ng tumor sa utak. Bago ang official diagnosis, 1 taon siyang dumaranas ng matinding sakit ng ulo. Out of nowhere po, sumakit na yung buong mukha ko talaga na to. Tapos kasama po yung ngipin, naiyak na po talaga, nilalagnat na po ako sa sakit. Tapos po, yung mata ko talagang nagkaroon na ng, nag-droop na po siya, bumagsak na. So may physical manifestation. Nilalabanan ng sakit habang tinatapos ang college degree. Malayo sa pamilya at kapos sa pera. Inako ni Cristel ang lahat mag-isa. Hanggang sa may mga dumating para damayan siya. Mula sa mga profesor, kaibigan sa church community at di kakilala. Sobrang overwhelmed po ako na ang dami pong mabubuting loob na kahit hindi ko po kakilala. Isa din po yun sa mga dahilan kung bakit sinikap ko po talaga na makapagtapos ng may Latin honors. Kasi nakita ko po yung suporta ng community sa akin. Yung community ko po kasi dito sa UPI, yung church po. Sobrang nalapit po talaga ako kay God kasi naniniwala po ako na lahat po ng blessings na natatanggap ko galing po talaga sa Kanya. Ang kanyang graduation speech nagsilbing isang inspirasyon. Hindi pa siya nauoperahan pero sa huling MRI, nakita raw na unti-unting lumiliit ang tumor. Sa ngayon, patuloy raw ang gamutan. Pero paniniwala ni Cristel, hindi lang ito dahil sa siyensya, kundi dahil sa Diyos. Sobrang naiyak din po ako nung time na yun kasi parang hindi po ako makapaniwala na from kinakailangan na mag-surgery, tapos malaman na lumiliit yung tumor. Tapos napansin ko din po na babawasan din po yung sakit ng ulo. Pero isa din po kasi sa ginawa ko nun, lifestyle change din po talaga. Pero maaari pa rin siyang sumailalim sa radiation therapy. Para kay Cristel, ang pagtatapos ay simula ng isang misyon. Hindi lang magdisenyo ng mga solusyon sa mundo, kundi pagalingin ang mga sistemang nangangailangan ng kabutihan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nadagdagan pa ang mga nasira sa Liuliwa Beach sa Zambales dahil po sa coastal erosion. Ang sa Mines and Geosciences Bureau, hindi dredging ang sanhi nito dahil noon pa man daw ay hindi na dapat nagtayo ng mga istruktura. Saksi, si Oscar Oida. Kung kahapon nagbabadya palang tumumba ng makuna namin ang nakataling istrukturang ito sa may barangay Liuliwa, San Felipe, Zambales. Kaninang umaga, tuluyan itong napatumba ng nagngangalit na alon. Kasabay nito, ang tuluyang pagbagsak ng pag-asa ng resort manager na si Gladys. Dalawa na kasi sa minamando niyang resort sa lugar ang na-wash out ng alon. Lalo ako po, may anak po akong grade 10, may grade 5, and nasa SPED, nasa bayan na nag-aaral. Kasi kami, tiga-baryo pa po kami. Malayo po ang baryo sa bayan. So yung panggastos namin araw-araw, dito lang namin yung kinukuha po. Kaya napakalaki yung nawala sa amin ngayon. Sa ngayon, umaasa lang daw sila sa kung anumang maiaabot sa kanila ng may-ari ng resort. Kanina, namataan namin ang mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau at PNP Maritime Unit na nagsasagawa ng pag-aaral sa lugar at kung ligtas pa ba itong puntahan ng mga turista. Para din po sa masabihan po namin yung mga ibang mga pupunta na siguro sa part na dito medyo hindi pa siya po pwedeng paliguan para din na rin sa safety ng mga turista na pupunta rito.
Ang sinisisi ng ilang mga taga-resort sa nangyari ay ang anilay patuloy na isinasagawang dredging sa lugar. Nakunan nga ng GMA Integrated News ang sinasabing dredging sa may Santo Tomas River. Ayon sa mayor ng munisipalidad, malaking tulong ang dredging para maibsan ang pagbaha sa kanilang lugar, lalo't heavily silted na ang kanilang ilog. Manang bayan ng baha parati eh. Binabaha na kami dito yung river. Kasi if you will go to the upstream side, I think 20-30 meters higher yung riverbed than the land side. So, you see, lahat ng tubig sa bundok, bago dadaan doon, dadaan mo na rito. Ayon naman sa Mines and Geosciences Bureau, hindi umano dredging ang sanhi ng coastal erosion sa lugar. Meron na pong coastal erosion before dredging. So therefore, by situational analysis, hindi mo dredging ang problem yan. Sabi ng MGB, malaking bahagi ng baybayin sa ilang bayan sa Zambales ay bahagi noon ng dagat bago pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991. Nung pumutok si Pinatubo, 7 billion cubic meters po ang iniluwa ng bulkan. Saan ang pupunta yun? Either tamunan ang mga nasa foot slopes ng bulkan, or pumunta ng dagat. Matter of fact, we have the shoreline 1 kilometer to the east ng ating shoreline ngayon. So ang abante sa San Felipe and San Narciso is 1 kilometer from the 1977 shoreline. Kaya nga raw itinuturing na unclassified land ang naturang lugar. Ating mga resorts dyan are standing on unclassified public land. Accretion po yan. So walang titulo yan. Dapat hindi yan nilagyan ng building kasi sa ating building code, dapat may titulo ka bago ka matik yan ang building permit saka ng electrical and water fixtures and the tenure instrument from the DNR. Hindi bigyan mo ng certificate. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Kinumpirma ni Senator Bam Aquino na kumikiling sila ni Senator Kiko Pangilinan na sumali sa Senate Majority Bloc. Pero mananatilian niya siyang independent. Saksi, si Maki Pulido. Ilang linggo nang maugong na usap-usapan na sa halip na samahan sa minorya ng Senado ang kaalyadong si Senadora Risa Ontiveros, sa mayorya aanib sina Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa kanyang programa sa radyo, pagkumpirma ni Aquino, kumikiling sila ni Pangilinan sa pag-anib sa mayorya. Ang dahilan para makuha ang mga nais nilang komite sa Senado. Senate Committee on Education ang komiteng gustong makuha ni Aquino. Committee on Agriculture naman ang target anya ni Pangilinan. Sa Senado, otomatikong magiging miyembro ng mayorya ang mga boboto sa mananalong Senate President, kahit pagaling sila sa magkakaibang partido at kahit kontra pa sa administrasyon. Minorya naman ang tawag sa mga boboto sa matatalo sa pagka-Senate President. Pero mabilis na sabi ni Aquino, kahit pa mapunta siya sa mayorya, mananatili siyang independent at kaalyado ng Liberal Party at Akbayan at hindi pa rin pro-Marcos o pro-Duterte. Sa ipinadalang text message, sabi naman ni Pangilinan, sa July 28 na lang siya magbibigay ng pahayag kung kailan mas malinaw na ang mga bagay. Pero sa isang Facebook post, sinabi ni Pangilinan na naiintindihan daw niya ang agam-agam sakaling makianib siya sa mga hindi nila kapareho ng prinsipyo. Sana raw ay maunawaan din siya na may ipinangako rin siya noong eleksyon para mapababa ang presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Ito raw at hindi pansariling interes ang basihan ng magiging pasya kung sa minorya o sa mayorya siya aanib. Kung matatandaan, matapos ang eleksyon ay inalok ni Senadora Risa Ontiveros sina Pangilinan at Aquino na bumuo ng independent bloc. Pero sabi niya ngayon, walang samaan ng loob kahit hindi na ito mabuo. Bukas na rin siyang suportahan ang Veterans Bloc na binubuo ni dating Senate President Mig Zubiri kung palalakasin nito ang oposisyon para sa 2028 elections. Otomatikong minorya sila kung mas konti ang botong makuha ng susuportahan nila sa pagka-Senate President na si Tito Soto. Ano man ang maging desisyon ng bawat isa sa amin, magtatrabaho kami magkasama sa mga pare-parehong advokasya namin. Plus, yung mga kapartido namin sa House of Representatives ay nagbubuo na in a way ng isang multi-party caucus. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso,
maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.